JB, gising na, JB. Uy, papasok ka pa, di ba? Gising na, JB, gising na. Tingnan mo tong bata na ito, oh. Hindi ka gigising. Tayo dyan, tayo na, tayo na. Pasok ka na, may late ka na, oh. Bilisan mo, bilisan mo. JB. Tingnan mo to, oh. JB, JB. Bangon na dyan, bangon na, dali, bangon na, dali. Naalala ko nung ganyan din akong edad, pagpapasok din ako ng school tuwing umaga. Sus, ang hirap-hirap ko rin gisingin sa umaga. Yung feelings talaga parang ayaw mong bumangon at ayaw mo nang pumasok sa school. Anong niluluto yung almusal dyan? Pahingin naman ako. Hindi pa luto yung food sa baba, so niluluto pa lang. So mamaya ako bababa nagdan pag kakain na ako. Kumakalam-kalam siguro ako. Hindi kasi ako nakakain kagabi ng gabihan. So sabi ko sa sarili ko na baka sa umaga na lang ako kakain. So may kasama ko rito sa bahay, so papasok sila sa umaga. So kapag bago sila pumasok sa school nila, nag-almusal muna. So sabay ako sa pagkain nila. So dahil medyo inaantok-antok na ako diyan, so medyo pumipikit-pikit muna ako, no. Anong oras kaya maluluto yung foods dun sa baba? Anong oras kaya ako nito makakain? So kapag talaga na kumakalam na yung sigmura mo, tapos alam mo na niluluto na yung foods na kakainin mo, no? So talagang lalo kang nagugutom, lalong kumakalam yung sigmura mo. Siyempre na-excite ka na kainin yung foods na yun. So hindi naman ako masyadong gutumin, pero syempre kailangan natin kumain kada araw, no? So syempre kapag nakaramdam ka ng kumakalam na yung sigmura mo, so ayun yung feelings kapag kapag kakain ka na tapos yung foods niluluto na. So na-excite ka masyado, na-excite ka ng gusto talaga. So bigla ako napatayo, bigla mula sa aking higaan. So trip ko muna bumaba, so check ko kung okay na yung food sa baba para makakain na ako. Anong ulamin? Nga. Ayan na siya, pas. Kaya na yun, di ba? Kay rice yan, di ba? Tulas na. Di ba? Oh, yung ano. Kaya na kayo kumain. Mag-ano pa lang nilang. Gugutom na nga ako eh. Pati na untong na. Gusto mo, JB? Ito na nag-release na eh. At siyempre, nakakain din ako sa umaga na yon. Mahirap kaya tiisin ang kumakalam na sikmura on the spot. Yung tipong kain na kain ka na, tapos
mamaya pa kakain, di ba? Hirap ng ganun, guys. Nung pagtapos ko kumain ng umaga na yon, nakatulog na ako. Natulog na ako nun. Kasi antok na nga ako nun eh. No. Sa gabi kasi may mga ginagawa rin ng mga bagay-bagay kaya hindi ako natutulog at sinasadya ko rin hindi matulog nun. Ngunit itong umaga nakatulog ako at nagising na ako ng 7:30 AM. Gabi na, madilim na sa labas. Napatambay muna ako at napupo muna ako sa aming upuan, yung dispenser namin. Sinet on ko muna yung mainit kasi trip kong uminom ng mainit, men. Oops, pwede na. Habang umigop ako ng kape na yan, ay may naalala ako. Yung nakaraang pinuntaan ko. Minsan napadaan ako sa isang park para tumanaw-tanaw. Yung pinuntaan ko na yon, syempre maraming tao ron. Tapos may mga nagtitinda-tinda rin. Okay din yung view. Yung hangin maaliwalas. Presko kada sinisingot ko. Sariwang-sariwa. Medyo malamig-lamig. Mahangin. Siguro dahil sa maraming puno't halaman yung nakatanim doon sa park. Kaya yung pakiramdam ay masarap kapag nakatambay doon. Kaya madalas kong binabalik-balikan. Parang pahingaan na rin kasi. Pwede rin umidlip doon. Dahil sa temperatura na meron doon ay siguradong dadatnan ka talaga ng antok. Pag kasi napunta ako sa park na yun para kang hinihili. Pero kung ikaw ay may kasama na pupunta doon sa park na yun, siguro hindi ka dadatnan ng antok. Siyempre magkakaroon ka ng kausap Ngunit pero kung ikaw ay mahilig mapag-isa at hilig mag-moment, sigurado nga antukin ka. Okay lang naman na umidlip doon kung talagang ikaw ay aantukin kapag nagpunta ka ron. Pero one time may nakaagaw ng aking pansin nung pumunta ako sa park na yon. Tumatambay kasi ako ng ilang oras doon kapag nagpupunta ako sa park na yon. Nung time na andun ako, tapos nung naglakad-lakad ako, tapos nakatanam ako sa aking dadaanan, napansin ko maraming upuan na gawa sa semento. Yung iba naman nakaupo sa upuan na yon, at yung iba naman nakatayo. Yung iba naman ay nakasandal sa may railings. Nung dumidire-diretso pa rin ako ng lakad, bigla ako nadatnan na may cellphone sa isang upuan. Bigla akong nagtaka, bakit may cellphone doon sa upuan na yon? Ngunit wala namang ibang tao. Bigla akong lumingon-lingon sa aking paligid, sa aking kaliwa at sa kanan. May mga
Nadat na naman akong mga tao. Ngunit malayo ang pagitan nila sa upuan. Hindi naman kalayuan. Pero tanaw na tanaw yung upuan mula sa mga tao doon. Yung mga nadatan ko doon mga tao ay mga magkakaibigan ng mga magbabarkada na pumasyal din sa park na yon. Ngunit yung cellphone nakalapag doon sa upuan. Kaya yung napansin ko, yung cellphone na yun na andon, huminto muna ako saglit na natayo at nakatapat dun sa upuan na may cellphone. At napakamot ako bigla sa aking ulo. Napaisip, nagtaka, at tinanong ko sarili ko talaga kung bakit may nakaiwan ng cellphone dito sa upuan na to. Talaga bang may nakaiwan ng cellphone dito? Ayun ang tanong ko sa sarili ko. Tapos nun, dumiretso na ako ng lakad. At hindi ko muna dinampot yung cellphone na yon mula sa upuan. Hanggang sa lumayo yung distansya ko doon sa upuan na may cellphone na yon. Nung medyo lumayo na ng konti at andun na ako sa pinupuntahan ko, ay tumambay ako saglit. Siguro mga ilang minuto o sabihin natin kalating oras. Ay maya maya bigla akong naisipan na bumalik sa pinagtatambayan ko. Yung sa maraming halaman at maaliwalas na pakiramdam. Parang mapapadaan ka lang ulit sa isang hallway. Tapos madadaanan ko ulit yung upuan na gawa sa isang semento tapos may nakalapag na cellphone. So baka kasi andun pa yung cellphone Ngunit pagdaan ko doon, napansin ko na wala na doon yung cellphone. At napahinto ulit ako sa may tapat ng upuan na yon. Tumingin-tingin ulit ako sa aking paligid. Andun pa rin yung mga tao na natanaw ko kanina. Dahil nagtaka ako, bakit nawala bigla yung cellphone dito? Tapos noon, bigla akong tinanong yung mga tao na naagrupo dun, malapit dun sa upuan. Lumapit ako bigla. At tinanong ko sila kung may napansin ba sila na lumapit na tao ron. Malapit dun sa upuan na yun, no. Bigla akong tinuro kung saan yung lokasyon na upuan na mayroong cellphone na nakalapag. Ang sabi naman nila ay wala naman kaming napansin na tao na lumapit doon sa upuan na yon. Dahil kanina pa sila nakatambay doon. Kung may tatambay man doon sa upuan na yon, agad naman nilang mapapansin daw yon. So nagtaka ulit ako. Tapos bigla sumagi sa isipan ko na baka may nagtitesting kung kukuhain o kung sino yung kukuha ng cellphone na yun o hindi. Kung ang dahilan kung bakit ando yung cellphone dahil sa naninesting, kung yun ang motibo, ay isa lang ang masasabi ko dyan. Alam mo kahit sino, kapag may nakita na isang gadget, kahit anong pong gadget yan, cellphone o anumang gadget, no? Tapos makita sa labas na walang tao, halimbawa yung cellphone nalaglag, tapos hindi alam na may-ari, ay malaki ang tsansa na pulutin o damputin talaga yung cellphone. Kahit sabihin mong may pera ka man o wala, marami kang pera o wala, may pinag-aralan ka man o wala, ay kapag nakakita ng cellphone yung mga yan tapos walang may-ari, talagang dadabutin talaga yan. Cellphone yan gadget yan Ba't lagi ka bang nakakita ng cellphone sa labas? Di ba madalang lang? Ang cellphone binibili merong mura, merong mahal. Maglalabas yun ng pera bago ka makabili ng cellphone. Tapos makakapulot ka na ng cellphone. Sino ba namang tatangging na hindi damputin yun, di ba? Kahit ako, dadamputin ko yun. Makakita ko ng cellphone sa labas na walang ibang tao dun Sayang nga kung sa pagbalik ko, doon pa yun. Matik yung pupulutin ko talaga yun. Kung yung pisong barya nga nakita mo sa saig, pinupulot pa kahit sino Yung pa kayang cellphone, di ba? Nang inayang kaya ako, biglang nawala yung cellphone doon. Kung prank mo yun, matik ko, yung nag-isip nun, kaya niya rin gawin yun kasi naisip niya nga yung ganung bagay Siyempre, kaya niya rin gawin yun. Prank, tapos ipa-prank